Okay, ang kunat. Kunat nga lang naman ang pag-uusapan. Ba't di pa ba to? Oo, dati naalala ko nung season 1, naabutan ni Chantel yan. Naabutan mo rin. Oo, nakita ko lang. Pag may Martis kasi, may Grak. Kung mag-Grak ang pinantatapat dyan. Oo nga pala, yung kanyang biglaan na wild charge. Oo. So medyo magiging rocky road dito for Omega. Dahil nga merong, sabihin na natin na mahirap din i-crowd control, mahirap pigilan ng klase ng hero. But again, this is the ultimate grudge match of the season. Napaka-importante ng momentum para dito sa ating mga manlalaro at inilatag na nila ang kanilang mga heroes. Si Matt na lang kasi ang naiwan sa barangay eh. Nagsilipatan na ng subdivision. Lumalis na ng barangay. Naglipat bahay. Umalis na sa east side ang ilang players ng Onyx Philippines. At ngayon nandito na sila up against Matt Zilla. Grabe. Ngayon, makikita natin kung yung magiging climax nga ba nung ating story ay aligned sa kung ano ang dapat nating mga makita, especially come into the first few minutes of the game. Kasi so far, sa nakikita natin na all fighter halos na lineup ngayon ng side ng Smart Omega, no? Medyo magiging tricky yata para sa kanila kung papaano nila i-play out itong early game na to dahil napakataas ng poke na meron dito and range yung Onyx. Taas din kasi ng ng pantakas ng side ng Omega. Yep. Remember last week pinag-usapan natin, pag magaling yung Matilda, parang hindi ka talaga mamamatay. And kinombo to with the mid lane Pobius. Kanina sinasabi natin kung saan ba talaga ilalagay. Ito yung flex na binabanggit dito para sa ating dalawang koponan. And take note guys na napaka-importante din nung sabihin na natin kung paano ang pag-poke ng ating dalawang teams for this one. And we go back to the story na itong dalawang teams pala ay parehas na may mga time. May Omega time. Kanino na ngayon yung Omega timer? Oo nga eh. Kanino na ngayon ang Onyx time? Oo, sino ang may hawak ng oras? Tama. Sino ang may hawak ng oras? Pero kasi known din yung ilang players sa Onyx kasi na kapag tumatagal, ang galing din pagdating sa late game decision making, which is lacking para side ng Omega last week. So doon natin malalaman kung in-improve ba ng Omega yung kanilang decision-making sa last few stages of the game. Remember, this is MPL. Tama. Yung MPL kasi, ang laro sa MPL, Philippines. MPL Philippines. MPL Philippines, bukod sa ang gagaling, for sure, pag napasok ka na dito, magaling ka na eh. Pero ang laban dito, mental fortitude. Tama ka dyan. Sa late game. Lalo pa na puro fighter nga halos yung hawak nilang hero ngayon. So medyo mapapasubok nga sila, especially kung umabot doon sa late game na tinutukoy dito ni Manjin kasi medyo magiging tricky yata yun. Pero naku, si Jem yata ang unang nahanap dito sa baba. Nabawasan ng pang frontline ang Onyx Philippines para dito sa turtle objective take. At si Escalera lang, by the way, nandito at nakaposisyon para sa side ng Omega. Half health na ngayon ang turtle. Titignan natin dahil nakapwesto na si Kuya Matt. Nandito rin si Escalera, pero okay. At si Matt ang unang pogi sa laban na to kasi sinolo niya lang ang pagong na yun. Parang iba yata pala. Pagong kapalit ng purple buff pala dito ang strategy ng Onyx Philippines. Anong magiging sabihin na nating factor for that one? Mukhang gusto talaga muna mag-focus dito sa farming. Surprisingly, ng side ng Onyx, kahit nasabihin na natin sila yung may hawak-hawak ng Nolan. Pero hindi rin naman kasi basta-bastang madaling i-pull off yung mga pick-offs considering nga yung napakaraming fighters ngayon na nasa side ng Smart Omega. Except na lang para dito kay West na mukhang aalalayan lang din naman mayat maya. Katulad na lang na nakikita natin ngayon na mabilisan lang din ang mga rotations na gagawin netong sina Mark and even sina Ryle dito sa top lane. So, todo ang tabay, focus farm lang muna yung dalawang kupunan. Wala pa tayo masyadong nakikitang action. Parang nagsistick pa rin tayo dun sa nakikita natin from last week na napaka-low scoring actually ng mga games natin. Objective lang talaga. Objective is the name of the game, lalo-lalo na dito sa Pilipinas, for sure. Pero lilipat na ng banda si Jem. So dito na nagkakaroon ng mga trading of the lanes. At nagigets ko kung bakit hindi sila agad-agad kumukuha. Kasi nire-respeto din nila yung kunat nung bawat isa eh. Alam nila na, okay, pagdating yata sa early game, mas mahirap tong ma-burst, more on burst yung hero natin. Makikita natin, by the way, dun sa may bottom lane na more on na plato muna ang ginagawa ni Kuya Luis. At talagang maingat ang ating dalawang koponan. And take note of the difference, by the way, dun sa levels ng ating mga junk. Level 6 pa lang pala si Kuya Matt. Kaya naman pala focus na focus sa pagpa-farm muna itong si King Kong. Though nakikita natin in some ways na nanenegate yung early game threat ng isang Nolan
Nolan dahil nga napakakunat ng mga members ng Smart Omega. So, limitado lang talaga yung nagiging options nila rito na makahanap ng pick-off. Tapos kapag meron man silang nahanap na lalapit, kasi mga melee heroes nga naman, may guiding wind lang din na mapoprovide itong roamer ng side ng Smart Omega, kaya makaka-out lang din. Yung pinakagusto naman nilang hanapin sana na si West, napakaingat lang din sa kanyang laning, kaya parang hanggang sa puntong ito na magpa 5 minutes na wala pa rin tayong kills. Oh, ito yung parang pinakatanong ngayon, magko-contest ba ngayon ang Onyx dito sa may Turtle Pit dahil nakapwesto ngayon ang mga players ng Omega? Mukhang hindi ata kasi nag-orange doon si King Kong sa may bottom side at mukhang kay Matt na naman ang pagong na ito. Kitang-kita natin na magkaiba. Taliwas ngayon ang strategiya ng ating dalawang koponan at talagang pinapakitaan ng tayo dito ng kakaibang rotation for both Onyx and Omega. And even Omega, alam nila na okay na una tayo sa mga pwesto pero hindi nila pinipilit na pumasok o hindi nila pinipilit na magkaroon ng kill against Onyx. No, 5 minutes na wala pa rin. 5 minutes pero ang side ng Omega ay nasa bandang top lane. Inaabangan itong Kramer. At nire-respeto muna ni na King Kong. Alam nila na pwedeng dumating anytime yung ultimate ni Ryle, I mean. At only yun kasi, meron ka talagang dash eh. Alam nga namang hindi ka mag-dash pag Nolan ka eh. So anytime talaga pwedeng pumasok at inaabangan ng nila yung threat. Siguro ang iniintay ng Onyx dito, isang malupit na wild charge counter go. Oo, yung parang biglang panggulat na lang. Ito yung pwede mangyari pero top lane mo Tori muna ang gusto kuhanin ng Omega. Ayun na yung wild charge pero hindi yun counter go. Tori lang ang nilabanan doon. Sabi ng Omega, ba't naman namin lalabanan yung hero? Tori ang tunay na kalaban. Yan ang kauna-unahang objective na nakita natin at wala man lang talagang nangyaring casualty. Hindi nga nila ipinilit, pinanintigan lang nila yung kunat, binigay lang nila yung espasyo para dito kay West na focus ka lang dito sa Tori, itong kukuhain talaga muna natin. At naging matagumpay naman sila. So right now, yung kaninang medyo dikit talaga na gold na hawak ng dalawang kupunan, medyo umangat na. Pero mukhang ito na ata ang tunay. Ang kimpi na si King Kong, nilabas ngayon ni Gem, ang kanyang last insanity true damage. Nandito na si Ryle, ito na yung mata ng isang Pobius. Pero wala siyang mahihila at wala pa rin nangyari. Sobra naman ang disiplina. The discipline is real. Pero tama ba? Nakikita natin dito para sa ating dalawang teams na ang ginagawa nila is iniintay nila yung perfect timing na magkaroon ng teamfight. Inaantay nila yung sabihin natin, ilang minutes ba? 8 minutes? Mamaya pa siguro. Sige. Kumbaga kung sa boxing tong laban na to, yung dalawang namboboxing, nagyayakapan lang muna hanggang round 12. Parang weighing in, nag-weigh in pa lang sila. Weigh in lang. Ganun yung nangyari. Ito pala yung una nating tanong kung ano ba, Omega Timers o Onyx Time, anong oras ba magkakaroon ng team fight talaga na merong mabibigyan sa dalawang kupunan? Kasi hanggang ngayon wala, pero ngayon mukhang magkakakitaan na. Ambahan lang ang tawag dito eh. Parang naghahawakan lang ng tenga eh. Parang hawak tenga lang eh. Sige nga, hawakan mo nga sa tenga. Tingnan natin sino unang mababad beats dyan. Na-reset pa yung turtle. So, ito na yung mga parang kailangan mo maging mapagtimpe kung ikaw ang player dito ng Onyx at Omega. Lalong-lalo dito si Gem actually kasi siya yung pang front para side ng Onyx. Mukhang totoo na to. Guiding Wind nilabas. Okay. Sabay ikot si Gem. Sabay wala pa rin. Dahil yun pala doon pala sa bandang kabila. First blood para kay Kelra. Pero yung turtle ay napunta sa side ng Omega. Kaya 1,000 ang kalamangan ng barangay. Oo, nakikita natin dito parang talagang iba muna. Pero parang nangyari para sa Onyx, tama ba? Bridge ay nakafocus sila na paliitin yung prowess ni West. Oo, nakuha nila yung kanina pa nila gusto actually kasi si West nga lang naman yung pinaka-targetable na hero ngayon for the side of Smart Omega. Kaso malaki-laking kawalan yun para sa kanila kasi siya nga dapat yung pinaka-napoprotektahan dito considering they're almost all fighter lineup na siya talaga yung pinaka-source of damage nila. At kay Kelra pa napunta yung kill na yun. Kaya actually kung titignan natin, napakadikit lang naman nung nagiging gold ng pareho nating gold laner. So kahit paano ay maganda pa rin naman yung nagiging takbo na laro for Smart Omega pero hindi nila pwedeng hayaan na maulit lang yun because this is still a Claude na pinag-uusapan natin. At kapag siya ay pumasok dito sa lineup ng Smart Omega with yung items na hawak-hawak na meron na siya at hindi makakancel bigla, katakot-takot yung pwede nitong dalhin. Considering pa na, syempre, nandito rin yung mga Nolan yung mga follow-up. Mukhang tunay na ata ang laban na to dahil si Rain ngayon, umuulti pa alas! Guiding Wind with the support! At wala pa rin magkakatuluyan dito sa 8 minutes 40 seconds ang laban at maliligtas pa nga si Matt. Mortal coiling out. So disiplina para sa dalawang kupunan na to. 0-1 pa rin. Grabe naman, bulagaan na ang tema ng ating laban dahil parang nangyayari dito sa Omega. Okay,
ano tayo, focus tayo sa split push. Isipin mo, dalawang tore yung gusto na sirain, both top lane and even bottom lane, and Onyx parang medyo may mintis doon sa kanilang gusto na gawin na play doon sa may middle lane. So sabi natin kanina, 8 minutes yata yung parang team fight. Feeling ko mamaya na lang pagdating doon sa second lord. Walang bigayan. Walang bigayan ang laban na to. Kumbaga, itong dalawang team na to, Omega tsaka Onyx, ang tawag dito, situationship. Hindi nila malaman ngayon kung sino unang bibigay. Tsaka hindi mo malaman kung ano bang nararamdaman mo talaga. Ano bang gusto mong sabihin? Babanatan mo ba ako? Lelevelan na ba natin to? Ano bang gusto mong gawin? Wala, tinan mo. Ayan. Magaganyan lang yan. Ayan, tinan mo. Parang PM lang yan eh. Ganito sa mid eh. PM lang, usap-usap, kamustahan. Tapos mamaya, magbabak din yan. Oo, Ang dami namang tatamaan dito sa situationship match na nakikita pala natin. Yung grudge match pala na yun, isang malaking katanungan kung ano na nga ba ang gusto mo. Kasi hindi tayo magkaalam-alaman. Pero ngayon, meron tayo nakikitang Lord objective. So kung hanggang dito ay wala tayo makikitang casualty, hindi ko na alam. Sabihin na natin, tatawagin na natin sila mga nonchalant na mga teams. Tingnan natin kung nonchalant nga ba talaga. Kasi sabi ni Mark, anong nonchalant? Laman tayo! Pasok si Rail. Napakagandang ultimate demonic force. Pero bumaba na si Kelra ngayon ng free hit. Kahit may vengeance, okay lang daw. Si Rail ay polado na. Rail ngayon ang mawawala. Makukuha siya ni Gem. And the Onyx again will take the kill. Sabay pasok si King Kong! Napakaganda pagkuha doon na dahil dyan, first blood natin, nakuha natin 10 minutes at sa Onyx pa yan. Mapupunta pa naman dumiretso dito sa may Lord Objective. Nandito si Kelra, Gem, and even Escalera. At meron ng Wind of Nature, by the way, si Kuya West. At doon, mas naging pogi si King Kong sa may hawi ng kanyang kimpi na buhok. Ito na yung kasagutang hinihintay natin. Kung anong oras nga ba o punto ng laro gustong ilaban ng Onyx. Kung ano nga ba ang hawak-hawak o meron sila with their lineup. At doon natin nakita na naging worth it in the end. Lahat lang nung kanilang naging pagtitimpi. Lahat nung kanilang paghawi sa kimpi. Kasi na doon sa moment na yun, napakaganda nung agaran nilang naging pagkakabait doon sa Demonic Force. Taking out Ryle of the picture na isa sa pinakamalaking magiging problema sana. Especially ni King Kong dito para makagalaw ng maigi. At nung nawala na siya, ay hindi na nang hinayang, hindi na nagdalawang isip ang Onyx. Talagang ilalaban na nila ng ilalaban Diritso nito. lang. Abot na nga rin nila si Mark kasi si Mark taga-alalay sana kanina na itong si Ryle. Parang ang technique na ginagawa ng Onyx, hintayin mo mag-demonic force and then tsaka tayo sa fracture in. Tsaka ako magkukuha ng mga dimensional rift. Yun yung sabi ni King Kong. Hintayin mong mabait si Rail para goods tayo. Para -1 na agad. Ito ang kabang-abang dahil sa may bottom lane. Kamuntikan pa si Kuya Mark. Siya ang natantusan. Siya ang na-mark dito ni Kuya King Kong. At unti-unti ngayon na lumiliit yung mapa ng Omega. At meron pang Lord doon sa may top lane. Parang mahihirapan silang dumepensa ngayon against Onyx. Iba na yung nagiging damage output na meron dito ang Onyx. Nakita naman natin si Kendra. Nagagawa na talaga niyang iparamdam yung hapde. Ultimo rito kay West kapag kanahanap niya mag-isa. At si King Kong, mukhang hindi na basta-basta si West lang ang target. Even si Mark, pwede na yata niyang hanapin. Okay, kuha sila ng conceal dito pero wala munang makukuha ang Onyx depensa para sa side ng Omega. Dahil sa bottom lane na nagpupush naman si Kelra. So disiplina muna para sa Onyx. 12 minutes in, 3 pa lang yung kills, 3 kills per 4 minutes. Probably ito na yata yung may pinakamababang kill score para sa ating laban. But again, dito sa ating dalawang teams, it's more on the late game, lalong-lalo na pala sa lineup ng Onyx. So kung ikaw yung Omega ngayon, anong gagawin mo para madepensahan yung ganong play na ginagawa ng Onyx against sa inyo? Parang ako, pepersahin ko na eh. Sanib sa puwersa. Puwersa. Pepersahin ko na. Labanan nyo naman ako, fight me. Parang ganun. Well, ako yung Omega. Team fight naman tayo. Team fight naman tayo. Sayang naman yung panakas nung Matilda. Patakbuhin nyo naman kami. Oo nga eh. Sa bagay, ngayon naman, parang gusto na nilang panggigilan na lang. Napakarami naman nilang pang all-in, napakarami naman nilang pang commit, pero talagang nagsistay sila dito sa pagiging situationship. So bakit nga ba hindi na nila i-go yung ganoong klaseng tipo ng laro para nang magkaalaman tayo? Kasi dito medyo nagkapapantay pa kahit papano yung gold, pero makikita natin yun in terms of yung mga gold laners na hindi naman nagkakalayo, at least nasa 1K pa rin ang gold or ang lead na hawak-hawak ni Kendra kontra dito kay West. Pero as for other members kasi medyo nagiging significant na siya. 36K as to 42K ngayon yung nakikita nating difference in terms of gold. So yung overall pa dito na wave clear ng Omega ay hindi as reliable katulad na lang ng meron ng Onyx. So medyo tricky talaga to. King Kong, dimensional rip in. Pero ako lumipad si Mark, flicker out para kay Mark. Walang makukuha ang Onyx. Pero
Nakita mo yung amba ni King Kong doon, ang tindi nun. Oo, naramdaman na patibok si Kuya Mark no moment na yun. Tsaka napaka-importante rin guys, na wala yung circle ni Eagle, na wala pa yung flicker ni Kuya Mark para dito sa ating laban. So, sinisimulan ngayon ni King Kong at hindi na nga pa pinasilip ang mga players dito ng Omega dahil nakuha niya na agad yung Lord. Ganda rin ang zone na ginawa ni Gem at nandito na sila Super Prince sa arangan ngayon si Rail na puwersang gumamit ng Vengeance. Pasok si King Kong. Pero yun nga, since cooldown ang skills ni Mark, walang maliligtas, pero wala din naman itutuloy yung Onyx. Onyx, napakadisiplinado sa laban na to. Hinihintay na lang yung Lord. Napakahirap na sitwasyon kasi basag na agad yung inhibitor turret sa baba bago pa man magkaroon ng ano pa mang pagmarcha ng Lord na kasama ngayon ng Onyx. So, pwede na nilang fokusan yung iba pang mga inhibitor turrets na ngayon ay mukhang binabasag na nga nila. Wala pa yung Lord. So, napakalawak na ng access nila dito sa base ng Smart Omega. Okay. Yung top lane tower ay mawawala na din. Binarag na ni Kelra. At ayun na yung spear kay Luis. Luis ay tumakbo na lang. Binabanatan lang ni West yung Lord ngayon. Flamethrower coming out for Gem. Placing duet para kay Kelra pero mga-cancel. Out para kay Kelra with the BMI. Yung Lord muna ang tatargetin dito ng side ng Omega. Pero tatapusin na ba to ng Onyx? Tingnan natin kung enough ba ang wave clear na meron ang barangay. Pero mukhang 10 beats pa rin. Nandito pa rin ang Onyx. Nandoon si King Kong. Nag-pop na ngayon. Yung mata ng isang Mobius. 0-3 pa rin. Walang patayan sa laban na to. Dahil Tori lang ang kalaban. Wala nang ibang kalaban pa. Onyx, they want to end this right here, right now. Pero basic lang dahil walang minions. Ay! Nilaban na doon side ng Omega. Ano yung last insanity na meron? Wala na si Mark. 38 seconds down. Nagpaback na yun si Kelra. Yun na yung mga paglipad-lipad ni Rail. Yun na yung mga slam dunk na ginagawa ni Rail. Nakapag-depensa pa ang side ng Omega. Ay, nako po, si Rail buhay pa rin dito pero hahabulin yata ni Matt. Halos walang buhay dito mga players ng Onyx. Pero halos sila muna sila. Alam nila na merong mga minion wave dito na kailangan nilang depensahan. Ilang minuto yon na pagdedepensa para dito sa bagong barangay. Buhay na buhay pa ang barangay. May pondo pa. Nakahawak at nakakapit sa base na sobrang exposed na magmula pa lang o bago pa man natin makitang makasama na ng Onyx yung Lord na nasecure nila. At hindi biro yung depensang yun na sobrang nagtagal at sobrang binabaran kasi nga naman ito siguro yung isa sa mga assets talaga na meron ng lineup ng Smart Omega na pwede nilang kapitan. Moving on to this match na talagang medyo nasa alanganin o medyo nasa delikado na nga silang punto. Napakakunat ng kanilang mga miyembro and so long as ma-sustain talaga nila or at least ma-focusan, ma-burst down yung or talagang ma-attribute yung mga skills nila sa wave clear. Katulad ng ginagawa ng paulit-ulit ni Luis kanina, talagang hinahawakan o tiniiwas na lang muna nila yung mga waves at talagang binaburst down. Kahit pa paano, merong magiging way din maka-free hit etong si West. Pero yun yung tinatanong din natin. Paano na maipapadama ngayon ng Omega yung damage na naipon na nung isa sa mga main damage dealers nila which is si West. Lalo pat sobrang nakakatakot na yung mga nagiging pasok ngayon ng mga miyembro ng Onyx. Oh, tsaka nakakatakot din yung pwedeng pasukan din ng Onyx dahil wala rin mga inhibitor turret dito ng Omega. So parang ano na dito, suntok, sabihin na natin kakaibang suntok dapat ang ipakita ni Kuya Luis. Kailangan mahanap ka dito yung mga perfect na target dahil kinukuha na ng Onyx ngayon ang Lord. Kanino nga bang orasan ang magwawagay for this team fight? Circling Eagle kinancel, sabi ni Kelra, kuha lang tayo ng Lord pero may iwan si Rail doon! Rail, napagamit ng vengeance pero nawala si Rail! Oh no! Sa Escalera na dito nabog si Kuya Matt. Si Kuya Matt, makakapag-guiding win out kasama si Mark. 1 for none. At ayan, sabay-sabay papanoorin ng barangay ang libreng Lord na ginagawa ng Onyx, ng Sonics na mapupunta sa kanila! Kung babalikan natin, sabi natin ang Omega timers ay 18 minutes pero kakaibang time ang pinapakita dito ng Onyx at napakalinis ngayon ang kanilang play. Lahat ng mga minion wave na binabanggit kanina ni Brigida ay talagang nagpo-flow ngayon against Omega. At malaking problema yun kung isipin mo ngayon na pinakunat pa nga lalo yung mga incoming waves na yan. So napakaganda ng ginawang zoning kanina ng Onyx, making sure na yung makakalapit man lang ay magagawa ulit nila yung kwentong i-debate natin yung isang crucial ultimate which is in Demonic Force. At ngayon paparating na nga sila pagmamarcha sa gitna. Kalahati ang buhay ni King Kong dito. At ayun, lumilipad-lipad pa rin si Rail. Nako, pero yung follow-up dito ng Omega 10 bits. Tore lang! Objective is the key! Onyx will take this game sa isang napakagandang disiplinadong game. 0-5 for game 1. Wow!